Ang pag-ibig na minamadali ay madalas nasisira. Pero ang pag-ibig na hinihintay at iniingatan, yan ang tumatagal. Dear Amihan Stories presents Loving My Sweetest Enemy, a San Vitores prequel. Written by Ate Samuha, 21. Papa naman, wala naman sanang ganyan ano? Walang ganang protesta ni Arnold sa kanyang ama. Naiinis siya dahil agad na ipinahayag ng papa niya ang ideyang ipapakasal siya sa babaeng ayaw niya. At wala rin naman siyang kasintahan ngayon para ipakilala sa mga ito. Arnold, makinig ka. Sabi pa ng papa niya, ngunit umiling siya. Papahingayin niyo muna ako, papa. Pwede po ba yun? Arnold, please. Dagdag niya. Kadarating niya lang galing Japan ang araw na yon. Hindi pa siya nakakapasok sa silid niya nang ipatawag siya ng ama sa opisina para sabihan ng kung ano-ano. Arnold Nathan, hindi ka na bumabata anak. Lagpas ka na sa kalendaryo. Di isang babae, wala ka pang inuuwi rito sa bahay. Ano nang plano mo sa buhay? Mahinahong tanong ng kanyang ama. Wala nga pong matipuhan, papa. Yung mga gusto ko. Bakit? Bakla ka ba? Muling tanong nito, sa lubong na ang kilay. What? No, papa. Wala kang matipuhan ka mo, Arnold. So baka bakla ka nga't sa kapwa mo lalaki ka nagkakapapalalaki ako. Lalaking lalaki. Sadyang wala nga lang akong matipuhan na babae ngayon. Alam niyo naman na may mga naging girlfriend ako noon na nag-aaral pa ako sa Maynila. Pero alam niyo hindi sila nagtatagal sa akin. Hindi ko mahanap sa kanila yung mga katangay ang gusto ko sa isang babae. Paliwanag niya na may kasama pang pag-aksyon. Napatingin silang dalawa sa pinto nang biglang bumukas yun at pumasok ang mama niya. Lumapit agad siya sa ina. Binigyan niya ito ng mahigpit na yakap at halik sa pisngi. Mama, please, pagsabihan niyo nga yan si papa kung ano nang sinasabi niya tungkol sa akin. Paghingi niya ng saklolo. Anak, ang gusto ko lang ay bigyan mo na kami ng apo para may tagapagmana ka na. Paano na lang kapag nawala na kami ng mama mo at mag-isa ka na lang sa buhay? Sino magmamana sa mga ari-arian mo kung sakali? Ibibigay mo sa charity? Kalmadong tanong ng ama niya, parang ito pa yatang maiiyak. Anak, tamang papa mo. Bigyan mo na kami ng apo para may bata rito sa mansyon na hahabol-habuli natin. Singit naman ang mama niya at talagang nagkampihan pa mga ito. Ay, isa ka rin po pala, mame. Uulitin ko, Arnold. Ipapakasal kita sa isa sa triplet na Arevalo. Si Faustina Arevalo ang napupusuan namin ng mama mo. Kung wala ka talagang mayaharap sa akin, ipagkakasundo na lang kita sa kanya. Kaya para mas lalawak man lupang sakahan natin. No! Sunod-sunod ang pag-iling niya. Ako ang hahanap ng babae, papa. Huwag niyo akong ipipilit sa hindi ko gusto. At daming babae dyan, huwag lang babaeng yun. Mariina sabi niya. Okay, it's your choice. Rerespetuhin ko. Sagot ng ama niya at tumango pa ito. Napabuntong hininga na lang siya sa gustong gawin ng mga magulang niya. I have to go. Magpapahinga muna ako. Paalam niya sa mga magulang at agad na lumabas mula sa opisina. Siya si Arnold Nathan San Vitores, 32 anyos. Nag-iisang anak kaya lahat ng atensyon ng mga magulang ay nakatuon sa kanya. Bilang tagapagmana ng mga negosyo ng kanyang ama. Isa na roon ang malalawak nilang sakahan at rice mill na matagal nang pinapaunlad ng pamilya nila sa Nueva Ecija. Pero hindi lang sila ang may malawak na lupain doon. Ang pamilyang Arevalo din. Paglabas niya ay agad niyang tinawagan ng kaibigan niya gamit ang telepono niyang keypad. Pare, bungad niya na sagutin nito ang tawag niya. Hey, nasa Pilipinas ka na ba, pare? Masayang bungad sa kanya ng kaibigan niyang si Norman. Si Norman Salamanca ay kaklase niya nung nasa kolehiyo pa lang sila sa Maynila. Oh, kadarating ko lang pare, saan ka? Narinig niyang tumawa ito sa kabilang linya. Kilala siya ng matalik na kaibigan at alam nitong naiinis siya kung gano'n ang tono ng pananalita niya. May problema ka ba pare? Malumanay nitong tanong. Ayaw niya talaga ng sakit ng ulo sa totoo lang. Kaya nga hindi siya nagkaroon ng nobya dahil alam niyang stress lang ang idudulot ng babae sa buhay niya. Pumasok na siya sa kwarto at pabagsak na umupo sa kama.
Napahilamos pa siya sa mukha bago muling nagsalita. Ay, gusto kong magpahinga pero ini-stress ako nila mama at papa. Kalma pare. Where are you right now? Pupuntahan kita. Station, patapos na ang duty ko. Sagot nito. Okay, wait for me and I'll be there. Nagmamadali siyang tumayo at kinuha ang susi ng owner jeep niya sa lagayan ng mga susi at agad na lumabas ng kwarto. Pababa na sana siya ng hagdan nang marinig niyang nagsalita ang papa niya. At saan ka pupunta, Arnold? Akala ko ba magpapahinga ka na? Sa istasyon ng pulisya, papa. Susunduin ko si Norman. Tugon niya. Mag-iingat ka, iho ha. Paggabi na. Paalala pa nito. I will, papa. Sa rest house sila nagkita ng matalik niyang kaibigan. Nasa dulo iyon ang sakahan ng pamilya niya. Madadaanan nila ang lupang pagmamay-ari ng mga Arevalo at dadaan sa Pilapil bago sila makarating doon. Sinabi niya kay Norman ang problema. Ayoko sa napupusuan ni Papa Pare. Ayokong maikasal sa babaeng hindi ko naman gusto. Handa akong magbayad ng malaking halaga. Basta hanapan mo kung magpapanggap na maging nobya ko. Paliwanag niya. Bakit ba kasi hindi ka nalang magnobya ng totoo, pare? Tanong nito. Napakamot pa ito sa gilid ng kilay. Sa panahon ngayon, puro bungangera ng mga babae, Norman. Alam mo, ayoko sa mga maingay. Di maghanap tayo ng pipet bingi para... Hindi nito natapos ang sasabihin dahil binato niya ito ng unan. Umayos ka nga, pare! Iritadong sigaw niya. Umingos ito. Sa totoo lang, ang dami naman kasing nagkakandara pa sa'yo. Mayaman ka, mayaman na magulang mo. Kahit hindi ka magtrabaho, hindi ka magkakaproblema dahil mabubuhay ka pa rin. Ang problema naman kasi sa'yo, maselan ka. Kilala mo ko, Norman. Hindi ko pa nahahanap ang nawawalan tadyang ko. So, what's your ideal girl, Arnold? Simple lang naman, pare. Yung wife material. Maalaga, marunong magluto, mapagmahal, at family-oriented. I see. Susubukan ko, pero hindi ako mangangako. Basta magpapanggap lang at babayaran mo na malaking halaga. Magkano bang kaya mo? Tanong nito. Napaisip naman siya. Alam niyang hindi madaling magpanggap sa harap ng mga magulang niya. 1 million. Nasamid sa iniinom na beer si Norman at nanlaki ang mga mata nito. 1 milyon? Narinig mo naman pare, sagot ko rin lahat ng expenses niya. Basta no strings attached. Matatapos na lahat sa amin ang ganung kadali. Paliwanag niya. Walang problema sa kanya ang maglabas ng perang ganung kalaki. Sa panahon ngayon, hindi mareresolve ang problema kung wala kang pera, sapagkat pera na ang gumagalaw sa propesyon ng tao. Sige, maghahanap ako pare, basta para sa'yo. Salamat pare. Sinabi lang ni Norma na i-update siya kapag nakahanap na ito, kaya pansamantalang nanatili siya sa rest house sa pagmamay-ari niya. 2 linggo nakalipas mula nang pakiusapan ni Arnold ng kaibigan ay umuwi na siya sa mansyon dahil may update na si Norman tungkol sa babaeng magpapanggap bilang nobya niya. Pag-uwi niya ay naabutan niyang may kausap ang mga magulang niya sa sala. Sorry po, tito. Kung nandito po ako. Kasi baka magalit ang mga magulang ko kung... Bigla siyang kinabahan nang marinig ang pamilyar na boses. Umaarte itong umiiyak sa harapan ng kanyang mga magulang. Dumako ang paningin niya sa kaibigan. Kampanteng nakaupo lang katabi ng babae. Anong nangyayari dito? Naguguluhan niyang tanong. Arnold, nandyan ka na pala. Sabi ng mama niya, malapad ang ngiti nito. Mabilis siyang lumapit at tumingin sa babaeng umiiyak. Nagtama ang mga mata nila, kaya nagkatitigan silang dalawa. Matamis ang ngumiti ito sa kanya. What are you doing here? Buo at may autoridad na tanong niya sa babae. Ikaw anak, bakit hindi mo sinabi sa akin na may relasyon kayo ni Faustina? Sabat ang papa niya. What? Gulat at tanong niya. At saka po tito, buntis pa itong si Faustina. Kaya siguro ganyan ang reaksyon ng best friend ko. Balak pa yatang hindi niya panagutan ng babae. Napapikit siya sa narinig mula sa kaibigan. Nagtamsa pa ito sa kanya. Inaakala siguro nito na okay na sa kanya ang dinala nitong babae. At dinagdag pang nagdadalang tao ito. Oh God! Inis sa turan niya. Pabagsak siyang umupo sa single sofa. Kumibot ang sentido niya nang magsalita ulit ang dalaga.
Kaya po siguro hindi umuwi si Nathan ng 2 linggo dito sa mansyon niyo. Mula na nag-Japan siya, iniiwasan niya po ako. Ayaw niyang panagutan ng Shut up, Faustina! Pagpigil niya sa gusto pang sabihin ng babae. Napahilamos na lang siya sa mukha at tumayo. Lumapit siya sa babae. Hinawakan niya ito sa palapulsuhan at hinatak palabas ng mansyon. Arnold, saan mo dadalhin sa Faustina? Tanong ng papa niya. Mag-uusap lang po kami, papa. Tugon niya. Dahan-dahan naman, anak. Paalala naman ng mama niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Seryoso niyang tanong na makalabas sa silang dalawa. Ano nga ba? Eh di nagpapanggap na nobya mo. Hindi ba yun ang gusto mo? Tanong nito. Pinagkrus pa nito ang mga braso sa dibdib. Ni hindi man lamang ito natakot sa ipinapakita niyang galit. Oh God! Bulalas niya. Ang babaeng ito ang ipapakasal sa kanya ng papa niya. Kainis na buhay naman to. In fairness, Nathan, malaki ang offer mo, bet ko. Baka pwedeng gawin mo 1.5 Anong nakain mo? Bakit mo tinanggap? Naghihirap ka na ba ngayon, Faustina? Seryoso niyang tanong sa dalaga. Mga bata pa lamang sila ay kilala na niya si Faustina Arevalo, pero ito rin ang babaeng pinakaayaw niya noon pa man. Akala niya ay kuya ang turing nito sa kanya, pero hindi. Bully ito. Salimpusa ito sa mga laro nilang pamprobinsya at palagi siyang pinagtitripan. Minsan, niligyan nito ng kuto ang buhok niya, kinalbos siya ng mami niya at pinagtawanan pa. Tinatago nito ang tsinelas niya kapag nakikipaglaro siya. Sinabuyan siya ng putik, tinulak sa kanan at pinakagat sa bubuyog. Marami siyang sakit na nakuha noon dahil sa babae, kaya ginawa niya itong mortal na kaaway. Ito naman si Norman, naganap nga ng babae yung pang-ayo ko. Bulong niya, pero sigurado siya narinig yun ni Faustina. Kung may ayaw man siyang babae, si Faustina yun. Hindi siya nakabawi noon tuwing inaasar siya dahil mas bata ito ng 6 na taon at babae pa. Aba, alam mo ikaw ang OA mo. Ikaw na nga tong tinutulungan sa problema mo, ikaw pansyusi. Akala mo ikakagwapo mo yan? Banat ito. Hindi yata nito alam na ito rin ang ipapakasal sa kanya kung itutuloy ng kanyang ama ang negosasyon sa pamilyang Arevalo. Faustina, kahit pangit na ako sa paningin mo, basta wag lang ikaw magpapanggap na girlfriend ko. Ano ba kasi pumasok sa kokote mo? Bakit ka nandito? Secret po. Napapikit na lang siya sa naging sagot ito. Siguradong hindi matatahimik ang buhay niya sa babaeng ito. God, Faustina. Uy, takot ka ma-inlove sa akin kaya overreacting ka. Sabi nito at sinundot ang tagiliran niya. In your dreams, Faustina! Sigaw niya sabay huli sa kamay nito. Dami namang babae dyan, bakit ikaw pa? May deal na kami ni Kuya Norman at ang laki rin ng offer mo eh. Makakabili na ako ng motor na hindi naghihirap. Gusto mo lang akong pagtripan, Ina. Ay nako, kung ayaw mo tulungan kaya di wag. Magpapaalam na lang ako sa loob at sasabihin ko maghanap ka na lang ng babaeng magpapanggap bilang girlfriend mo. Bye, Nathan. Kainis talaga. Iritadong sigaw niya din. Para kasing nagpulot lang siya ng bato at pinukpok sa ulo niya. Samantala, kunwaring hahakbang na sana si Faustina nang mabilis siyang hinatak ni Arnold at dinala sa loob ng mansyon. Napangiti siya ng palihim, alam niyang talo na ito. Talagang never pa itong nanalo sa kanya mula pa nung mga bata pa sila. Kauuwi lang niya sa Nueva Ecija. 3 buwan lang ang bakasyon niya. Nagtatrabaho siya bilang chef sa cruise ship. Sa edad na 24, maayos ang takbo ng buhay niya. Bunso siya sa triplets na Arevalo. So, okay na kayo, iho? Tanong ng ina nito na makapasok sila. Makikita sa mga mata ng mga magulang na lalaki ang kasiyahan. Kung may hindi man masaya sa loob ng bahay ng mga San Vitores, iyon ay si Arnold Nathan lang. Ox na po, tita. Nagulat lang po itong si Sweetheart, may boss, nang ibalita akong buntis na ako at magiging ama na siya kaya shut up, Ina. Putol na lalaki sa sasabihin niya. Ngumiti na lang siya sa mga magulang nito at marahang pinulupot ang kamay niya sa braso nito. Ramdam niya ang paglayo nito pero hinigpitan niya yun lalo. So, tito, tita, mauna na po ako. May duty pa ako mamaya. Hinatid ko lang to si Faustina sa bahay niyo para na rin makausap ang uniko iho niyo. Paalam ni Norman sa mag-asawa. O sige iho, ingat ka. Sagot naman ni Tita Carla.
Lumingon pa ito sa kaibigan na may nakakainis na ngiti. Pare, binabati kita. Lumayas ka nga sa harapan ko, Norman. Bakit hindi kita matansya? Makita mo. Banta ni Arnold sa kaibigan. Itinaas pa nito ang kamao, subalit natawa lang ang huli at lumabas na mula sa mansyon na pasipol-sipol. Anak, kung buntis na si Faustina, dito na lang siya titira, mas maganda yon. Agarang suwestya naman ni Tito Relando. Anak ko po, Tito, pwede naman ako sa bahay namin, baka kasi ayaw pa ni Nathan na mag-settle down. Maggalang niyan sabi. Alisin mo nga yung kamay mo sa braso ko. Pagtataboy sa kanya ng binata, pero kinurot niya lang ito sa tagiliran. Aray! Nakarinig sila ng mahihinang tawa. Alam niyang masatuwa pang mga ito sa nakikitang eksena. Masakit yun, Ina! Inilapit niya ang bibig sa tainga ng lalaki bago bumulong. Talagang masasaktan ka na malala sa akin, lalo na kung mag-iinarte ka pa dyan. Baka ikaw din, hindi kita matansya, Nathan. Ililibing kita ng buhay. 100 feet below the ground. Ginulo lang nito ang buhok sa inis. Muli siyang bumaling sa mag-asawa. Nakaisip pa ng resback sa pag-iinarte na lalaki. Pasensya na po, tita at tito. Masyadong feeling tong anak niyo. Siya na nga yung Ina! Saway nito sa kanya. Alam niyo, kayong dalawa, ang cute yung tignan, nakakatuwa. Parang bumalik ako sa pagkabata at akong kinikilig para sa inyo. Magiliw na sabi ni Tita Carla. At sunod namang nagsalita ang padre de pamilya. Ay nako, mga bata talaga. Kung tapos na kayo magharutan ay dali mo na sa kwarto si Faustina, anak. Iya, isaset ko ng pamamanikan para hindi nakakayang apelyido namin sa pamilya niyo. Papa, pwedeng bigyan niyo muna kami ng konting panahon. I mean, gusto muna naming i-build up ang relasyon namin ni Ina. Sa westyon ni Arnold, napataas ang isa niyang kilay sa sinabi nito. Iho, parang may pag-aalinlangan ka. Tanong ng mama nito, nakakunot pang noo. Hindi naman po, mama. Mabilis itong protesta dahil mariin niyang kinurot ang tagiliran nito. Tsusi ka pa! Bulong niya. Sige, kakausapin ko muna ang papa ni Faustina. Wika nito at sumama na rin palabas. Nang narinig niyang pinag-uusapan ng Kuya Norman at Ate Ilan niya na naghahanap ang mga ito ng babaeng magpapanggap na girlfriend ni Arnold, ay nag-volunteer agad siya. Wala rin naman siyang ginagawa sa bahay nila. Na-excite pa siya nang malaman kung sino nangangailangan ng ganong setup. Hindi siya magpapaka-ipokrita. Si Arnold Nathan ang childhood crush niya. Naiwan na lang sila sa sala. Nang tumingin siya sa binata at nagkasalubong ang mga mata nila, ay matamis niya itong nginitian. Wala na si Papa, huwag ka na magpanggap dyan. Sita nito at tinabig ang kamay niya bago tumayo. Tinalikuran siya nito at napayuko na lang siya. Ramdam niyang kirot sa dibdib. Okay lang yan, Faustina. 3 buwan lang naman Panindigan mo na lang to. Sabi niya sa sarili. Nasunod ang gusto ni Arnold na hindi muna sila magpakasal. Gusto nitong i-build muna relasyon nilang dalawa, pero sa mansyon ng mga San Vitores na siya titira. Isa pa, malabo rin naman na matuloy ang kasalan. Alisin mo yung mga damit mo sa closet ko. Sita ni Arnold nang ilagay niya mga damit niya sa closet ito, subalit hindi niya ito pinansin. Ano ba, sabing huwag mong ilagay dyan Isa-isa nitong inaalis sa mga damit niyang nakasalan sa naroon. Malaki naman ang closet mo, meron pang space Depensa niya. Ina, isa. Bakit ba? Naiinis na siya dahil nagugulong pagkakatupi ng mga damit niya. Huwag kang matulog dito sa kwarto ko. May guest room kami. Doon ka. Taboy nito. Alam mo, Nathan, huwag akong kausapin mo. Ang papa mong nagsabing dito ako matutulog sa kwarto mo. Sinusunod ko lang siya. Malamig na sagot niya. Hindi kita maintindihan, Ina. Bakit ka pa pumayag, ha? Huminga siya ng malalim at tumingin sa lalaki. Pinamayuwangan niya ito dahil sa kaartehan nito. Hoy, Nathan, hindi pa ba sapat ang dahilan ko? Gusto ko ang bumili ng motor, kaya pinatulan ko na yung offer sa akin ni Kuya Norman. 1.5 million yun, Nathan. Aba, mahirap pagganap ng pera. Kaya kahit alam kong ayaw mo sa akin, ay gagawin ko pa rin. Uy, anong 1.5 million? 1 milyon ang usapan namin, Norman. Dinagdagan ko na, may buntis-buntis sa eksena Mahirap kaya yun. Iligpit mo na nga yung mga gamit ko, bisit ka. Maayos na pero ginugulo mo pa. Naiirita niyang sigaw. Pinalisikan pa niya ito ng mga mata.
Gumalaw naman ang binata. Kusa nitong ibinalik sa closet ang mga damit niya. Ngunit ilang sandali pa ay bigla itong tumigil nang mapagtanto ang ginagawa nito. Ina! Sigaw nito, agad siyang tumakbo patungo sa pinto. Sus, kunwari ka pe. Alam mo Nathan, iibig ka rin sa akin. Makita mo, hindi kita sasaluhin. Buwas-buwasan mo yung pagsusuplado mo. Nakakabawas din yan ng kagwapuhan, oh. Pahawol na sabi niya at binuksan ang pinto. Ay, nakakainis ka talagang babae ka. Tumawa siya at sumandal sa hamba ng pinto. Ayusin mo na yan, Nathan. Kung hindi ka kasi nakikisali dyan kanina, tapos ko na sana yan eh. Tulungan mo ako rito, ang dami-dami nito oh. Reklamo nito. Umiling siya. Kaya mo na yan, boss. Paano naman itong mga underwear mo? Tanong nito, ipinakitang isang pulang panty niya. Mahihiya sana siya pero nagkunwari siyang walang pakialam. Magaganda naman ang mga underwear niya. Walang Hello Kitty, Minnie Mouse o Tweety Bird na print. Wala rin siyang flower designs, lace at silk underwear talaga ang ginagamit niya. Di ilagay mo sa lalagyan ng underwear mo. Nathan, huwag mong amoyin yan ah. Baka hanap-hanapin mo ako at mabalo ka. Sige ka. Kalmadong sabi niya kahit mabilis ang tibok ng puso niya. Kababae mong tao, ganyan ang pag-iisip mo. Sino magkakagusto sa'yo kung bully ka? Basta ayusin mo na yan. Bye-bye. Paalam niya. Faustina! Tawag nito, pero nagkunwari siyang hindi na yon narinig. Pangiti-ngiti siya naglakad palayo sa kwarto ng lalaki. Kilala niya na ito. Kahit galit ito sa kanya, alam niyang mabuti pa rin ang ugali nito. Kailanman, hindi siya nito pinatulan. Hindi naman maiwasang mainis ni Arnold sa babae. Dahil kuhang-kuha talaga nitong inis niya. Alam niyang namumula ng dalawang tainga niya sa galit. Pero wala siyang magawa kung itong kaharap niya. Parang kusa na lang kumikilos ang katawan niya sa bawat utos ito. Ay, makakaganti rin ako sa'yo. Bulong niya habang inaayos sa mga damit ng dalaga sa closet niya. Talagang seryosong babaeng sa pagpapanggap. Organize siyang tao kaya maayos niyang sinilid ang mga damit nilang dalawa sa closet. Ang iba'y itinupi niya para mas maayos tignan. Pati ang mga panloob nito ay inayos niya at isa-isang inilagay sa lalagyan kung nasa ng sarili niya mga panloob. Finished. Bulong niya. Isinarado na niya ang closet at humiga sa kama. Akmang pipikit na siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok na naman si Faustina. Boss, kakain na raw. Sabi nito. Di ako nagugutom. Sagot niya saka tumatagilid sa kama. Pero boss, nagugutom ako. Reklamo nito. Naramdaman niyang lumubog ang kama nang umupo ito. Ina, isa! Sita niya. Sige, kung hindi ka kakain, ihuhulog kita sa kama. Pagbabanta nito, mabilis itong hinawakan ng balikat at baywang niya na parabang seryoso talaga sa binabalak. Faustina, isa! Dalawa! Hindi na niya natapos ang pagbibilang nang maramdaman niyang bumagsak siya sa sahig. Kasama ito. Aray! Hiyaw nito. Napasubsob ang mukha ng dalaga sa dibdib niya. Agad niyang hinawakan ang ulo nito upang hindi ito mauntog sa sahig. Hindi maganda tong ganitong biro mo, Ina. Stand up. Saglit lang naman, Nathan. Inalalayan niya itong bumangon. Ang dalawang paa nito ay nasa kama pa, habang ang kalahati ng katawan nito ay nahulog sa ibabaw niya. Yan, lampa talaga. Buliyaw pa niya sa sobrang inis, pero naawa rin siya sa kalagayan nito, halatang nahihirapan din kasi ito. Gusto ko lang naman kumain eh. Mahinang sabi nito nang tuluyan ang makatayo. Inilahad dito ang dalawang kamay para tulungan siyang bumangon. Thanks. Nang magdikit ang mga palad nila, bigla siya nakaramdam ng tila boltahe ng kuryente na dumaloy sa buong katawan niya. Okay ka lang ba, Nathan? Okay lang ako. Sinuri siya ng babae at itinaas pandamit niya. Napapikit siya nang maramdaman ang init ang palad ng dalaga at biglang bumalik sa alaala niya ang pakiramdam na yun noong bata pa lamang sila. Anong nangyari dito? Tanong ni Faustina na makitang peklat sa tagliran niya. Kagagawa nito ang peklat niya. Kung hindi siya tinulak ng babae sa kanal noon, hindi sana matutusok ang tagiliran niya ng nakausling kahoy. Naku, nahulog ka lang. Shit na ang salita mo. Ano ka, butike?
Pilosopong tanong nito. Huwag mo nang alamin, Ina. Ano nga? Makulit na tanong nito. Huwag nang makulit, halika na, kakain na tayo. Sabi niya at hinila na ang babae. Magkahawak kamay silang lumabas ng kwarto at nagtungo sa hapagkainan. Iyon ang kauna-unahang hapunan nila na kasama si Faustina. Makalipas ang ilang araw, nagdadalawang isip si Faustina kung sasabihin niya ba sa binata na kailangan nilang pumunta sa bahay nila. Tumawag ang mami niya at napag-usapan na raw ang tungkol sa kondisyon nito. Nathan, gising ka na ba? Tanong niya. Maingat siyang sumampas sa kama at sinilip ang mukha nito. Dahil nakahiga ito at nakatalikod mula sa kanya. Nathan, ang ingay mo, Ina. Ano bang kailangan mo sa akin? Malamig nitong tanong. Doon nilang napansin na may binabasa itong libro. Ano kasi? Nakagat niya ang pang-ibabang labi at bumuntong hininga. Doon lamang ito bumangon. Naguguluhan na tinignan siya. Bakit? May problema ka ba? Suplado nitong tanong. Napakamot siya sa pisngi. Ang sungit mo naman sa akin, boss. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Bas mahinahon na usisa nito, napangiti na siya. Dumating yung isa sa tauhan ni Daddy. Pinapapunta tayo sa bahay. Pero kung busy ka, okay lang. Ako na lang yung pupunta doon na mag-isa. Ipapaliwanag ko na lang sa kanila na busy ka. Paliwanag niya. Umikot ang mga mata nito. Akala mo naman hayaan ka ning namapat-papa na umalis na mag-isa. Sinabi mong buntis ka. Ines sasabi nito. Sunod niyang kinamot ang gilid ng kanyang kilay. Hoy, nagpaliwanag na ako latita tito na hindi ako buntis. Nagsorry na ako sa kanila. At saka Ina, hindi ka dapat nagsasabi na buntis ka. Kaya hindi naman totoo. Kapag nasanay ka magsinungaling, darating ang araw na kahit nagsasabi ka na ng totoo, wala naman maniniwala sa'yo. Uy, sorry na nga, Nathan. So think carefully before you say something. You don't know how much it can affect the people around you, Ina. Bakit ngayon mo lang ako sinermonan, ha? Nalilito niyang tanong. Dahil ngayon ko lang napagtanto mga ginawa mo. Listen, Ina. Sabi man nila na magkababata tayo, pero hindi ganun kalalim ang connection natin sa isa't isa. Kaya kailangan nating bumuo ng tiwala. Anong gusto mong gawin ko kung ganun? Mahina niyang tanong. I need you to be honest with me. Alam mo na simula ng bata pa tayo, wala na talaga akong tiwala sa'yo. Ang dami mong ginawa nun sa akin. Baka mamaya niyan sa pagtulog sinasakal mo na pala ako. Mahabang usal nito na ikinasinghap niya. Hoy, grabe na yan Hindi ko magagawa ang bagay na yan Ano naman tingin mo sa akin? Isip bata pa rin. Hoy, Arnold Nathan San Vitores. Ang bata ay natututo sa pagkakamali. Ngunit ang matanda ay natututo kung paano itama ang mga yun. Kaya huwag mo husgan yung isang tao sa kung sino siya noon. Dahil maaaring mas mabuti na siya ngayon kaysa sa dati. Malamig na sabi niya at ito naman ang natigilan. Hey! Anas ito nang umalis siya sa kama. Matapang na tinignan niya ito. Minsan, hinuhusgahan natin ang isang tao base sa kung sino siya nung bata pa siya. Pero nakakalimutan natin ang oras, karanasan at mga aral sa buhay ay kayang baguhin ng isang tao at turuan siyang kilalanin kung anong tama at mali. Galit ka na ba agad, Ina? Nagsasabihan lang kita, hindi kita ewan ko sa'yo lalaki ka. Hindi tayo bate! Sigaw niya, dinampot niyang unan sabay bato sa mukha nito. Wow, hindi na raw siya isip bata ha? Pahabol na sigaw nito. Umirap lang siya at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Nakasalubong pa niya mga magulang ni Arnold kaya binati niya agad ang mga ito. Nasaan si Arnold, Iha? Hindi ka ba niya sasamahan? Kayong dalawa pa naman ang gustong papuntahin sa bahay niyo. Wika ni Tita Carla. Susunod po si Nathan, Tita. Huwag po kayo mag-alala. At sorry po ulit sa pagsisinungaling ko ha. Maggalang na sabi niya. Natawa lang ang mag-asawa. Nako, sinabi agad ang daddy mo tungkol dyan. Hindi ka naman daw umalis sa bahay niyo dahil sinusulit mong bakasyon mo kasama ang pamilya mo. Kaya imposible rin naman na nagkita kayo ni Arnold. Wika naman ni Tito Relando. Nakagat niya ang labi at napangiti na lang sa huli. Tito, hiramin ko po ang kabayo niyo ha. O sige lang Iha, mamili ka lang. Tumatangon sambit ng papa ni Arnold. Muli siya nagpaalam sa mga ito at dumiretso sa kuwadra para makapili na ng kabayo. Hey, punta tayo sa bahay ha. Nakangiti niyang usal. Hinimas pa niyang ulo ng puting kabayo. Naka-long sleeve siya na nakatuck in sa high-waisted na denim jeans.
May suot siyang leather belt at brown cowboy boots na hanggang binti. Nakatali ang mahaba niyang buhok sa likod, habang nakapatong sa ulo niya ang isang straw hat na bahagyang tumatakip sa mukha niya laban sa araw. Pagkasampa niya sa kabayo ay sa kanya lang nakita si Arnold. Palabas ito ng mansyon at agad tumingin sa kanya. Nandiyan ang suplado. Bulong niya at hinigpitan ng hawak sa renda ng kabayo. Pinasadahan pa niya ng tingin ng binata. Nakasuot ito ng puting kamiseta na may stiff collar, nakapulang vest at maong na pantalon. Naka-leather boots at nakasombrero pa. "Hey," sabi nito na makalapit sa kanya. "Saan ang punta mo, Ginoo?" Nakataas ang kilay niyang tanong. Akala ko ba pupunta tayo sa bahay niyo?" Kunot noon tanong nito. "Oo, pero sinabi ko bang sasama ka na?" Umismit pa siya sa binata. Humakbang pa ito palapit sa kanya. "Tayong dalawang pupunta doon, Ina." Nagbago ng isip ko, Nathan. Ako na lang mag-isang pupunta sa bahay namin. Dito ka na lang, no? Napatiimbagang ito sa tinuran niya. "Sasama ako." Matigas itong sambit. Nang hinawakan nito ang renda ng alagang kabayo, ay tinabig niyang kamay nito. "Bakit ba?" "Ano sa tingin mo ginagawa mo?" Maldita niyang tanong. Napahilot ito sa sentido. "Sasama nga ako, Ina." "Oo nga, sasama ka, pero bakit mo hahawakan yan?" "Ina, hindi mo ba ako naiintindihan?" "Ginoo, linawin mo nais mong sabihin sa akin. Hindi po ako manghuhula." "Yan na naman ho si Butike." "Sasampa ako dyan sa kabayo mo para sabay tayo." Mahinahon na paliwanag nito, umirap siya. "Ayoko nga, kumuha ko rin ng sayo." Masungit na sabi niya, napabuga ito ng hangin. "Ang damot," bulong nito. At natuloy nga ang pagpunta nila sa bahay nila. 2 kabayo ang sasakyan nila. Dumaan pa sila sa tindahan upang bumili ng pasalubong sa mga magulang niya. Naabutan nila sa labas ang ate niya na mukhang kadarating lang. "Magandang hapon, ate!" Masigla niyang bati sa nakatatandang kapatid. Pagkababa niya mula sa kabayo ay niyakap niya si Ate Ila. "Narinig ko kay Mami na bibisita kay sa bahay," sabi nito at sumulyap sa kasama niya. "Tinuloy mo talaga, Faustina. Siguraduhin mo lang na hindi ka masasaktan sa kagustuhan mong tumulong sa kanya. Kilala na kita. Huwag mong ipilit ang puso mo sa taong hindi kayang sumabay sa tibok niyan. Ang pag-ibig na para sa'yo ay hindi kailangang pilitin." "Huwag kang mag-alala, ate. Kontrolado ko naman ang sarili ko." Anya, at kinindatan pa ito. Hinila niya palapit sa kapatid niya si Arnold. "Boss, ate ko pala, si Ate Ila. Remember that triplets kami?" "Are you serious, Ina? Hindi naman ako ulyanin para hindi ko maalala. Pero ngayon ko lang napagtanto na, magkamukha nga kayo." Namamanghang sabi nito. "Malilito ka rin sa amin." Sabi niya, ito naman ang napataas ng kilay. "I don't think so, Ina. Magsasalita ka pa lang, alam ko, makikilala na kita." Buong kumpiyansang sabi nito sa katinanguan ng kapatid niya. "Nice to see you again, Binibining Arevalo." Umangat ang kilay niya at hindi makapaniwalang tumingin sa binata. "Binibini? Bakit ako hindi mo tinatawag na ganyan? Babae lang madalas mong itawag sa akin." "Tahimik, Ina." Mahina nitong usad. "Hindi ka ba nahihirapan sa kapatid ko? Pero ang ugali niya ay malayo na sa ugali niya nung bata pa siya." Seryosong pahayag ng ate niya. Nginisian niya si Arnold. Sa boses pa lang na nakatatanda niyang kapatid ay may halong babala na. "Alam ko, nakikita ko naman." Mahinahong sabi nito. "Ano? Naku ate, kanina nga, ay!" Hiyaw niya nang bigla nang hapitin siya nito sa baywang. "Maaari bang pumasok tayo sa loob para may pakilala ko na rin ang sarili ko sa mga magulang niyo?" Wika nito. Bahagyang tumango ang kapatid niya. Inutusan niyang isa nilang trabahador na ito munang bahala sa 2 kabayo. "Ma'am, Dad!" Masayang tawag niya sa mami at daddy niya na makita mga ito. "Faustina, Arnold, iho, mabuti nakarating na kayo." Magiliw na sabi ng kanyang ina. Nagmanis siya at gumaya rin ang binata. "Mami at daddy ko pala, sina Isandro at Inara Arevalo." Nakangiti niyang usad. "Magandang hapon po, tito at tita. Ako po si Arnold Nathan San Vitores." Magalang napakilala naman ito sa sarili. Napahawak pa ito sa dibdib at ang sombrero nito ay nakasabit na sa likuran. "Magandang hapon din sa iyo, iho. Tumuli kayong 2, Faustina." Anyaya ng daddy niya. Hinila niya pa upo si Arnold. Nang hapon na yon,
ay masayang nakapag-usap si Arnold sa mga magulang niya. Napapangiti pa siya dahil sumasabay ito sa pakikipagbiruan sa daddy niya. Pagkatapos niyon ay inaya na niya itong umuwi. You have a huge property, so which of the three of you will be managing the farm? Interesadong tanong nito. Wala. Tipid niyang tugon. Mabagal na pinapalakad nila ang 2 kabayo. Wala? Bakit wala? Nagtataka nitong tanong. Si Ate Ingrid, may boyfriend siya. Baka stay for good na yun sa Italy kapag kinasal sila dahil pure Italian ang boyfriend niyan si Kuya Vito. At nandoon yung business ni Kuya Vito. Tapos si Ate Ila, nakita mo naman naka-uniforme siya ng pulis. Paliwanag niya. Then, how about you, Ina? Bakit hindi na lang ikaw ang mamahala? I already have a stable job, Nathan. Pero kung gusto mo, ikaw na lang mamahala. At kapag kinasalta, hindi mangyayari yan. Putol nito na ikinasimangot niya. Parang nawalan agad siya ng ganang kausapin ito. Alam naman niya nagpapanggap lang ang ginagawa nila ngayon pero ang laki ng epekto sa kanya nang sinabi nito. Bakit ba ayaw mo sa akin? Walang buhay niyang tanong, matapang na sinalubong niya mga mata nito. You know what kind of relationship we have, Ina? Fake relationship, that's it, Nathan. Ayoko rin maganda-pagandang babaeng pakakasalan dahil lang sa sinabi ng papa ko. Ang pag-ibig na minamadali ay madalas nasisira. Pero ang pag-ibig na hinihintay at iniingatan, yun ang tumatagal, Ina. At hindi lahat ang gusto mo ay para sa'yo. Minsan ang hindi pagkakatugma ay paraan ng tadhana para ilayo ka sa maling pag-ibig. Mahabang sambit ito, isa lang ang tumatak sa puso't isipan niya. Na marahil siya ang tinutukoy nito na maling pag-ibig at hindi sila magkatugma. Aminado siyang pinipilit niya ang sarili niya sa binata. Hindi lamang pera ang dahilan niya kung bakit gusto niyang manatili sa tabi nito. Alam mo naman, ang pag-ibig ay dumarating kapag hindi mo inaasahan. Para sa akin, hindi mo kailangang hintayin o hanapin yun. Dahil kusang dumarating yun, Nathan. Madamdamin niyang sambit. Ito naman ang natigilan at diretsyo na nakatitig sa mga mata niya. Tara na, umuwi na tayo. Nauna niyang pinatakbo ang kabayo at hindi na siya muling lumingon pa sa binata. Bumigat ang dibdib niya sa ideyang ayaw talaga nito sa kanya. Faustina Arevalo, ang pag-ibig na para sa'yo hindi mo kailangang habulin. Darating yun ang kusa't mananatili ng hindi mo pinipilit. Parang ganun pa rin ang sinabi sa akin ng ate ko kanina. Naiiling na sabi niya. Nang mapatingin siya sa lalaki ay humahabol pa ito kaya hindi niya hinayaan na maabutan siya. 2 buwan na lumipas. Akala ni Arnold ay mahirap pakisamahan si Faustina pero nagkamali siya. Habang tumatagal, unti-unti niya nakikita ang tunay na ugali nito. Hindi naman ito isip bata, sadyang hyper lang ito. Madaldal pero mabait naman. Magalang din ito sa mga magulang niya o kahit sa ibang tao. Good morning, boss! Masiglang bati nito. Hindi niya alam kung ano ang trip nito at tinatawag siyang boss. Hinayaan na lang niya. Kasalukuyan itong nasa kusina at nagluluto ng almusal nila. Talagang pinanindigan nito ang papel bilang girlfriend niya. Good morning. Bati niya pabalik. Umupo ka na, Nathan. Kusa naman siyang sumunod. Ilang minuto lang ang lumipas, inilapag na nito ang kape sa harap niya. Salamat, sabi niya. You're welcome, boss. Masayang tugon nito bago tumalikod. Tahimik siya nakatitig sa likod nito habang nagluluto ito. Huwag mo kong titigan, Nathan. Baka mainlove ka na niyan sa akin. Saway nito. Hindi niya namalaya na nakaharap na pala ito sa kanya, kaya napaiwas siya ng tingin. 3 buwan lang ang pagpapanggap ko. Baka hindi mo na ako makikita ulit. Kumunot ang noon niya sa narinig. Hindi niya alam na may deadline pala ang pagpapanggap nito o baka nakalimutan niya. At saan ka naman pupunta? Tanong niya. Secret po. Yan na naman yung expression mo. Hanggang ngayon dala-dala mo pa ang salitang yan. Wala namang masama Sikreto nga pero dapat bayaran mo na ako. Sabi nito habang nakaharap sa kanya. Sa totoo lang, mula na mag-aral siya sa Maynila, wala na siyang balita kay Faustina. Iniwasan niya talaga ito noon. Kahit magkasalubong sila sa daan, siya ang unang umiiwas. Hindi niya din alam kung ano ang natapos nito o kung ano ang naging buhay nito pagkatapos ng graduation. Hindi rin siya nagtanong. Saan ka nga pupunta?
Para siya nagmumukhang makulit dahil hindi nito sinasagot ang tanong niya. Matagal pa naman yun, kain na tayo. Pag-iwas ito sa usapan. Inihanda na nito ang mga gagamitin nila sa hapag. Wala siya nagawa kundi sundan na lang ang tingin ng bawat kilos ng babae. She's a white material. Bulong niya sa sarili. Ha? May sinasabi ka dyan, Ethan? Tanong nito. Wala. Mabilis niyang tanggi at saka humigop ng kape. Medyo malamig na yon dahil sa kamamasid niya kay Faustina. Magaan ang bawat araw sa mansyon ni Arnold. Unti-unti na rin siyang nasasanay sa presensya ni Faustina. Minsan kapag hindi niya ito nakikita ay kusa na niya itong hinahanap. Tinamaan nga ba ako ng kasabihan na, the more you hate, the more you love? Naiiling na tanong niya sa sarili. Isang araw, pumunta siya sa rest house dahil gusto niya mapag-isa. Kailangan niya pag-isipan ng mabuti ang mga desisyon sa buhay niya. Gusto niyang gawing totoo ang pagpapanggap nilang dalawa ni Faustina. Nang hindi inaasahan, biglang bumuhos ang ulan. Ay, umulan pa. Hindi na ako makakauwi nito sa mansyon. Wala rin naman siyang dalang sasakyan at kahit may payong ay mababasa pa rin siya sa sobrang lakas ng ulan. Sumilip siya sa bintana, ngunit kumunatan noon niya nang mahagip ng paningin niya ang figura ng isang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Kahit malayo pa ito ay kilala niya. Ina? Naglalakad ito sa gitna ng ulan. Basang-basa ng babae. Wala man lamang itong dalang payong. Ay nako. Nagmamadali siyang kumuha ng payong at lumabas ng bahay. Sinalubong niya ito at pinayungan ng makalapit na siya. Oy Nathan, what are you doing here? Tanong niya habang naglalakad na sila pabalik sa rest house. Hinahanap kita sa bahay, wala ka raw. Sabi ng papa mo nandito ka, kaya pumunta na ako dito. Bakit hindi mo na lang ako hinintay sa bahay, tapos hindi ka man lang nagdala ng payong o kahit anong panangga sa ulan? Sermon niya sa dalaga. May payong ako no, kaso lumipad na lumakas ang hangin. Depensa naman ito. Di sana, hinintay mo na lang ako sa Mali ko ba kung hindi ka uuwi? Isasabihin pa naman akong importante. Sagot ito. Ay sige, pag-usapan natin sa loob. Pumasok sila sa rest house. Inasikaso muna niyang dalaga dahil baka magkasakit ito sa pagkakababad sa ulan. Lamig. Reklamo nito. Pasaway ka kasi. Wait, kukuha lang ako ng damit na pamalit mo. Mabilis siyang kumilos. Kumuha ng damit at bimpo. Nang balikan niya si Faustina ay nanginginig pa rin ito sa lamig. Magpalit ka muna. Salamat. Sambit ito. Nagtungo naman siya sa maliit na kusina para kumuha ng maligamgam na tubig at magtitimpla na rin siya ng kape. Nakapagbihis na agad ito at dahil malaki ang katawan niya kumpara sa dalaga, ay umabot sa tuhod ito ang damit niya. Here, inumin mo muna to, sabi niya. Salam. Hindi nito natapos ang sasabihin nang bigla itong napabahi. Yan, sinasabi ko na nga ba? Anya habang sinusuri at kinakapa ang leeg nito. May sinat na ang babae at namumula na rin ang mga pisngi nito. Inumin mo muna to bago ako magpahinga sa kwarto. Okay lang ako. Magpapaalam lang kasi ako sa'yo. Sabi nito at saka umupo sa one-seater sofa. Saan ka pupunta? Kunot noon tanong niya. Sa Manila. Pipirma na ako ng kontrata. Tugon nito. Contract for what? Bakas na sa boses niyang interes. Kaya umupo siya sa harap nito. Diba sabi ko sa iyo na hanggang 3 months lang ako, Nathan? Naalala niyan sinabi nito, kaya napatingin siya sa kalendaryong nakasabit sa pader. And, pagkatapos mong pumirma ng kontrata, ano na mangyayari? Sa hindi malaman na dahilan, ay bumilis na ang pintig ng puso niya. Hindi niya inaasahan na tuto pa rin pala ng babae ang sinabi nito. Nathan, hihingin ko na yung 1.5 M pesos mo para may pambili na ako ng motor ko. Ina, sa pagbalik mo na lang, no! Mabilis sasabi dito at napatayo pa. Baka hindi na ako babalik, kaya dapat ibigay mo na. Usapan natin yun nila, Kuya Norman, di ba? Fine. Saan ka ba talaga pupunta? Anong trabaho mo? Kalmadong tanong niya, ngunit ramdam niya ang kaba sa dibdib. Nakalimutan mo na ba? Or hindi ko nasabi? O kaya naman sadyang kinalimutan mo na? Nathan, nagtatrabaho ako sa cruise ship bilang tagapagluto. 3 buwan na ang bakasyon ko, kaya kailangan ko ng perang in-offer niyo. Pahayag nito. Tumayo siya tumalikod sa babae.
Napapisil siya sa tungki ng kanyang ilong. Iniisip pa lang niya na hindi na niya ito makikita, ay sumisikip na ang dibdib niya. Naninimbang na tinitigan niya ang dalaga, malamang ay nagtataka na ito sa inaasal niya. Siguraduhin mo lang mga desisyon mo, Faustina. Subukan mong iwan ako, baka hindi lumayag ang barkong pinagtatrabahuhan mo. Napakurap-kurap ito, tila hindi inaasahan ang mga sinabi niya. Sus, choosy ka pa nung una, pero may gusto ka na yata sa akin. Biro nito. Tumayo ka na dyan at magpahinga sa kwarto. Utos niya. Pabuhat, boss. Natatawang sabi nito at itinaas pa ang dalawang kamay. Nang mapatingin siya sa maamo nitong mukha at may ngiti pa sa labi, ay napailing na lang siya. Tsk! Nilapitan niya si Faustina at yumuko siya upang pangkuin na ito. Mabilis na pumulupot ang mga braso nito sa leeg niya. Ikaw talaga, Nathan. Dati ka yata butiki sa past life mo, kaya ang hilig mo sa ganyan. Komento nito, sinundot pang noon niya. Whatever, Ina. Pero seryoso ako, Nathan. Pupunta ako bukas sa Manila for the contract. Ibibigay ko ng pera, pero kalahati lang. Sabi niya at nanlaki ang mga mata nito. Nang maingat niyang naibaba ito sa kama, ay dumampot pa ng unan, saka hinampas sa mukha niya. Aray, ano ba? Bakit kalahating ibibigay mo sa akin? Maayos ang usapan natin, ah! Sigaw nito. Malakas sa hinila niyang kumot at pati ang mukha nito ay tinabunan niya. Arnold! Napangiwi siya nang banggitin nito ang first name niya. Kakaiba kasi sa pandinig niya yon. Ang mga magulang niya lang ang tumatawag ng ganoon sa kanya. Kailan ka babalik para makuha mo kalahati? Sabi niya. Gusto niya lang makasigurado na babalik agad ito kahit parang napaka-imposible. Dahil dagat ang pagitan nila kung sakali man na matutuloy ito sa trabaho. Patagal ako dun eh. Baka umabot ang 6, 8 or 10 months ang kontrata ko. O baka 1 taon pa. Tapos gano'n na lang. Tatapusin mo na agad ang kasunduan natin. Nathan, alam ko nagkasundo rin ng mga magulang natin na ipakasal tayo. Pero magpapaliwanag na lang ako sa papa mo at sa papa ko na huwag nang ituloy ang kasunduan ng pamilya natin. Ayokong pilitin ka sa bagay na hindi mo naman gusto. Sinabi mo nun sa akin ayaw mong mapilitan lang. Tapos yung atin. Mahina niyang tanong sa dalaga. Hindi ba galit ka sa akin? Ayaw mo makita ako. Sabi nito, kaya napaiwas na siya ng tingin. Alam mo nagbabago nararamdaman ng isang tao, Ina. Ano ba talaga nararamdaman mo para sa akin? Gusto kita. Gustong-gusto kita. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Ramdam niyang bumilis lalo ang pintig ng puso niya. Baka nasanay ka lang din sa akin. Baka hindi yan yung totoo mong nararamdaman, Nathan. Ayaw mo sa akin at ayokong gustuhin mo rin ako dahil alam mong gustong-gusto kita simula pa noon. Baka nahawa ka lang sa akin, sari sa presensya ko, kaya akala mo gusto mo na ako. Ina, hindi yun ganun. Totoong nararamdaman ko. Hinuli pa niya ang nanlalamig nito mga kamay. Ngumiti lamang ito sa kanya at binawing isang nitong kamay upang abutin ang pisngi niya. Marahan itong humaplos. If you really like me, then I have to stay away from you for a while para malaman mo kung totoo nararamdaman mo para sa akin. And the only thing I can do is wait for you again, Nathan. Pagkatapos itong sabihin ay napapikit na ito at sinandal ang ulo sa dibdib niya. Napatingin siya sa maganda nitong mukha. Marahan niyang idinampi ang labi niya sa noon nito, pababa sa tungki ng ilong at sa labi nito. I don't know if I still need to prove or figure out what I'm feeling, Ina. Halatang halata na eh. Dinala pa niyang kamay nito sa dibdib niya. Aminado siya. Sa loob ng 2 buwang pagsasama nila, ay ito ang madalas na nagpapahiwatig sa nararamdaman nito. Hindi rin naman kasi siya sanay na nagpapahayag ng sariling damdamin. Kinabukasan ay medyo mabigat pa ang pakiramdam ni Faustina, kaya hinayaan niyang nakaalay sa kanya si Arnold. Sinusubuan siya nitong kumain ng lugaw. Nagpadala pa ito ng galing sa mansyon. Uuwi na tayo mamaya ha. Anya, marahan itong tumango. Ano, masama pa rin ba pakiramdam mo? Usisa nito, hinihipon nito noon niya pababa sa leg niya. Medyo, pero kaya ko naman. Kailangan ko kasi nga kusuhin ang mga papeles ko sa bahay. Wika niya. Bahagya ito natigilan. Sa bahay niyo, Ina? Doon mo gustong umuwi? Uuwi muna tayo sa bahay niyo, tapos magpapaalam na ako sa mama at papa mo. Magpapasundo na lang ako sa daddy ko.
Paliwanag niya at napabuntong hininga ito. Talagang tutuloy ka sa trabaho mo? Oo, trabaho ko yon, malamang itutuloy ako. Ano naman ang gusto mong gawin ko, ha? Pinagtaasan pa niya ito ng kilay. Pagpapatayo na lang ako ng restaurant dito sa atin at aalokin kita ng trabaho, Ina. Ano sa tingin mo? Ayoko nga. Mas maganda pa rin ang magtrabaho sa cruise ship. Maaari ka pang magsaya doon pagkatapos ng trabaho. Nakangisi niya sabi. Ito naman ang tila na inis. Bahala ka na nga. Hindi naman kita pwedeng diktahan sa mga gusto mo. Sabi nito at muling bumuntong hininga. Bakit? Hahanap-hanapin mo ko ano? Kaya ayaw mo umalis ako. Gusto mong palagi ako nasa tabi mo? Tukso niya sa binata. Pwede ba kitang itali na lang sa bewang ko, Ina? Natawa na siyang malakas sa tinuran nito. Talagang nagbago na ito. Uy, babae, baka masabit ka sa sarili mong laway. He, pikon ka lang. Pangaasar pa niya, sabay hampas sa balikat ito. Inubos na niya ang lugaw para makauwi na rin sila. Naipadala pa nito sa rest house ang sasakyan nito, kaya hindi na sila nahirapang maglakad pa uwi. Pagdating nila sa mansyon ng mga ito, ay tinulungan pa siya ng binata na mag-impake. Parang kailan lang ay isa-isa nitong isinasalansa ng mga gamit niya sa closet ito. Bakit ang bagal mo, Nathan? Naiirita na yung tanong. Malamang, marami ka mga gamit dito at inaayos ko na mabuti sa maleta mo. O baka binabagalan mo lang kasi ayaw mo akong palisin, no? Nayayamot niyang tanong. Teka nga lang, Ina, hindi ba't may isang buwan ka pang natitira? Kaya bakit kailangan mo nang umalis agad sa bahay? Oo nga, pero sinabi ko na sa'yo kagabi, di ba? Kailangan kong lumayo muna sa'yo para... Hindi niya natapos ang sasabihin at sumapat ito. Ina, wala akong maalala na may sinabi kang ganyan. May lagnat ka kagabi, kaya kung ano na lang sinasabi mo. At tumupad ka rin sa usapan natin. May isang buwan ka pa. Kung hindi mo susundin yon, wala nga 1,000,000. Higit sa 1,000,000, Ethan. Hoy, bakit mo binabalik? Sigaw niya. Nang makitang ibinabalik na nito ang mga gamit niya. Pagkatapos ng 1 buwan, saka kita hayaang umalis. Seryosong sabi nito. Nang matapos ito ay nilapitan siya at hinawakan sa magkabilang balikat. Pinahiga siya nito sa kama at kinumutan. Anong ginagawa mo? Nagtataka niyang tanong. Rest, kailangan mo yon dahil may sinat ka pa, baka mabinat ka. Sabi nito. Umupo pa ito sa gilid ng kama at mukhang panonoorin pa siya. Bakit hindi ka pa lumabas para makapagpahinga na ako? Babantayan kita, kaya sige na, pumikit ka na, Ina. Sumunod na lang siya sa inuutos ito. Ramdam pa niya mga matang nakatitig sa kanya. Hanggang sa naramdaman na rin niya ang mainit itong kamay na humahaplo sa pisngi niya. Bakit may pahawak? Inaantok niyang tanong sa binata. Hinawakan niyang kamay nito sa kanyang pisngi. Sleep and rest, Ina. Iyon ang mga katagang narinig niya bago siya tuluyan nakatulog. Nang magising siya ay wala na sa tabi niya si Arnold. Bumangon na lang siya at naramdaman niyang maayos ng kalagayan niya. Tumingin siya sa orasang nakasabit sa pader. 12:00 na ng tanghali. Ay, nasaan na kaya si Nathan? Napapahikab niyang tanong. Nagpasya siyang lumabas na at hanapin ang lalaki. Pero sa hagdanan pa lang ay nakasalubong na niya ito. Gising ka na? Malalaki ang bawat hakbang na lumapit ito sa kanya. Napapikit pa siya ng salatin nito noon niya. Wala ka ng lagnat. Okay na rin ba pakiramdam mo? Oo naman, nakapagpahinga na ako. Mabilis talaga akong magkasakit kapag nababasa ako ng ulan. Gutom ka na siguro. Kumain na tayo. Aniyaya nito, nasa baywang na niyang isa nitong braso. Kaya kumapit naman siya sa laylayan ng damit ito. Parang hindi ka naman ganito sa akin ah. Ano kaya nakain mo para maging mabait ka sa akin ng ganito? Pangaasar niya, nang sinubukan niyang tingilain ng binata ay napangiwi siya dahil pinitik siya nito sa noo. Magaling ka na nga dahil nangaasar ka na ngayon. Wika nito, napahimas siya sa noon niya. Kailangang mamitik, naninibago lang naman ako sa'yo. Anya, inakay siya nito patungo sa dining area at hindi na nila napansin ang mga magulang nito na lihim silang pinagmamasdan at may mga ngiti pa sa labi. 1 buwan ulit ang lumipas. Sinadya na ni Arnold na hindi umuwi sa mansyon nila at inabala ang sarili sa pagtatrabaho sa kamalig. Alam niya kasing aalis na si Faustina. Nakapirma na ito ng kontrata sa Maynila at kahit ang mga gamit ito ay wala na sa closet niya. Fine. Tignan lang natin kung hindi lang ako nasasanay sa presensya mo. Sana lang hindi ako masiraan ng bait. Kapag mas napagtanto ko na, mahalaga ka pala sa akin.
Usal niya sa sarili at hindi niya namalayang may nakaupo na pala sa harapan niya. Magandang hapon pare, hindi mo ba ihatid ang mahal mo? Tukso sa kanya na matalik niyang kaibigan na si Norman, ang lapad ang ngisi nito. Anong ginagawa mo rito pare? Wala ka bang duty? Napansin niyang nakaputing kamiseta lamang ito at maong na pantalon. Dumaan lang ako para makita ka kung ano na ba lagay mo. Nalaman ko mula sa nobya ko na babalik na sa trabaho ang kapatid niya. Pakikichismis sana ako kung may progreso bang relasyon niyo pare. Pahayag nito na ikinabuntong hininga niya. Ang alam ko lang ay gusto ko siya pero iba nang sinasabi ng puso ko. Tama nga siya. Dumarating ng kusa ang pag-ibig. Naiiling niyang pahayag. Tama yan. Maswerte ka naman talaga sa kanya pare. Mabait ang nobyo ko pero mas mabait si Faustina. Nakangiting sabi nito. Tama ka. Kahit nga ako hindi makapaniwala ng batang Faustina na nakilala ko noon ay ibang-iba na sa babaeng nakasama ko sa loob ng 3 buwan. Nagawa ko pa siyang husgahan. Naalala niya ang mga pinagsasasabi niya sa dalaga at kung paano sumama rin ang tingin nito sa kanya. Umiibig ka na nga, Arnold. Natatawang sabi pa ni Norman. Oo nga pala, hindi natatanggapin ni Faustina yung pera mo. Nagbibiro lang daw siya. Oh, that. Nakalimutan ko nga ibigay sa kanya. Pero balang araw, mapapasa kanya rin naman na lahat ang pera ko. Nagkibit-balikat lang siya at inaya ang kaibigan na magkape. Sa kabilang banda ay mabigat ang loob ni Faustina na umalis dahil hindi na nagpakita pa sa kanya si Arnold. Inaasahan pa naman niyang darating ito. Kahit hindi na siya ihatid sa Maynila, ang magpakita lang ito ay sapat na sana. Mag-iingat ka doon, Faustina. Huwag mong kalimutan na magsulat para sa amin, ha? Paalala ng nakatatanda niyang kapatid. Oo naman ate, hindi ko yun makakalimutan, ano? Kayo rin dito nila mami at daddy, ah. Lalo ka na, ayoko makatanggap ng sulat na napahama ka sa mission niyo. Anya na nagpailing dito. Hindi ako mapapahamak, may anting-anting ako. Sabi nito na alam niyang biro lang. Baka taga-salo ng bala ate? Si Kuya Norman ba yun? Pero baka ikaw pa yung sumalo ng bala para sa kanya. Panunokso niya kaya pinisil nito ang pisngin niya. Sige na, umalis ka na. Maiwanan ka pa ng barko niyo. Mamayang gabi ang paglalayag nun. Wika nito. Mahigpit siyang yumakap sa kapatid. Tumingin pa siya sa paligid. Na para bang darating si Arnold upang makita siya bago umalis. Dahil chef siya sa cruise ship ay may 6 na buwan siyang kontrata, kaya alam niyang medyo matatagalan siya bago makabalik. Baka pagbalik ko, may ibang babae na siyang gusto. Sabi niya sa sarili bago tumuloy sa lakad niya. Matuling lumipas sa mga araw. Natapos ng kontrata ni Faustina. Sinundo siya ng family driver nila sa Maynila. Ilan sandali lang siya nakipagkamustahan sa mga magulang niya at kapatid, ay nagpahinga na muna siya. Nang magising siya ay saka niya pinag-isipan kung siya bang unang pupunta sa binata o hayaan na lang ito na puntahan siya. Pero 1 linggo lumipas ay walang Arnold ang nagpakita sa kanya. Sigurado ka ba anak? Ikaw nang mamamahala nitong lupain natin? Masayang tanong ng daddy niya nang isang umaga ay sumama siya rito. Oo naman po, dad. Kung hindi ko po ito gagawin ay sinong papalit sa inyo ni mami? Nakangiti niyang tanong. Natuwa ng husto ang kanyang ama. Tamang-tama anak. May papatayo kami sa pang rice mill na para lang sa atin. Wika nito. Sa kanila lumalapit ang ibang magsasaka upang ipagiling at maiproseso ang mga palay ng mga ito. Kumpara naman sa pamilya ng San Vitores, ay personal sa kanila lang ang rice mill. Magandang ideya yan, Dad. Mas lakihan natin ang rice mill at gumawa naman para sa ibang magsasaka. Tumatangon sabi niya. Oo anak, sa katunayan may usapan na kami ngayon ng magiging kasosyo natin. At matutuwa sila dahil nagka-interes ka na rin. Sabi pa nito na labis niyang ipinagtaka. Dahil akala niya ay walang ibang kasosyo ang daddy niya. Sino po, Dad? Usisa niya. Sasagot pa sana ng kanyang ama nang makita niyang paghinto ng isang sasakyan. Nakakunot pa rin ang noon niya habang hinihintay na umibis ang driver. Relando! Sigaw ng ama niya sa pangalan ng papa ni Arnold. Bigla naman siya nanlami dahil hindi nagpakita sa kanya si Arnold ay sinabi niya sa sarili na hindi niya ito kakausapin. Isandro! Masayang sigaw din ni Rolando San Vitores. Nagkamayan ng mga ito. Sa paningin ng iba, kakumpetensya nilang pamilya San Vitores. Ngunit hindi ganoon ang tingin dalawang pamilya.
Anak, halika, batiin mo Tito Rolando mo. Anang kanyang ama. Maingat siya nitong hinawakan sa balikat. Ngumiti naman siya bago nagsalita. Kumusta po, Tito? Aba, nawala lang ng ilang buwan itong dalaga mo, Isandro, mas gumanda pa yata. Biro nito na sabay nilang ikinatawa. Nagmano siya rito at ilang beses pa siyang pinuri nito. Mabuti naman ako, pero nalaman mo na bang plano namin ng daddy mo, Iha? Opo, Tito. Mukhang naging mas close din po kayo ni Dad. Hindi po ba kayo aware? Sa paning po ng ibang tao, magkaaway kayo ng daddy ko. Anya, natawa ito na malakas. Iha, sa bukid, walang kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka. Ang bawat patak ng pawis ay para sa isang layunin. Ang maitaguyod ang pamilya. Hindi nila tinitignan ng isa't isa bilang kalaban, sapagkat pareho silang nakikipaglaban sa init ng araw, sa hirap ng lupa, at sa pangarap na mapabuti ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ganun ang aking pananaw. Mahabang sambit ni Tito Rolando, kumikislap ang mga mata nito. Sunod na nagsalita ang kanyang ama. Sa halip na maglamangan anak, mas pinipili naming magtulungan, magdamayan at magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Dahil alam namin na sa bawat butil ng palay nating inaani, hindi lang sariling pamilya natin ang binubuhay, kundi pati na rin ang komunidad na umaasa sa bunga ng ating sipag at tiyaga. Napatango pa ang mga ito at wala siya naging reaksyon, kundi ang pumalakpak. Tunay na mabubuting tao ang kanyang ama at ang papa ni Arnold. Sabay-sabay naman silang napatingin sa isang direksyon nang makarinig sila ng sunod-sunod na yabag ng kabayo. Nandiyan na yata ang aking uniko iyo. Sambit ni Tito Rolando at bigla nalang bumilis ang tibok ng puso niya. Huminto si Arnold sa tapat nila at diretsong tingin sa kanya kaya ang una niyang naisip ay magtago sa likuran ng kanyang ama. Narinig niya lang ang mahinang tawa ng daddy niya. Nandito ka na, iho. Wika ng kanyang ama at humakbang ito palapit kay Arnold. Kaya sumunod din siya. Dahil malaking tao naman ang kanyang ama, ay alam niyang hindi siya makikita ni Arnold. Nakadikit ang pisngi niya sa malapad na likod ng ama. Nakakapit din siya sa damit nito. Opo, Tito. Pasensya na po kung nahuli ako ng dating. Nakagat niya ang labi nang marinig ang baritono nitong boses. Nako, halos kadarating lang naman ang papa mo, Arnold. Tugon naman ni Daddy Isandro. May bata po kayo nagtatago sa likuran niyo, Tito? Tanong nito, kumunita noon niya. Problema ng isang yan. Mahina niyang tanong. Ang bunso kong si Faustina. Anak, bakit ka ba nagtatago riyan? Pati mo mapapangasawa mo. Sukat doon ay umalis siya sa pagtatago at hinarap ang ama. Anong mapapangasawa, Dad? Usisa niya. Hindi ba may kasunduan tayo? Kaya nga kasosyo na natin sila dahil plano namin ng tito mo na palawakin ang sakahan natin. Para matigil na rin ang usap-usapan ng mga tao na kalaban natin sila. Mahinahon na paliwanag nito. At ako po magpapakasal sa kanya, Dad? Tinuro pa niya ang binata. Narinig na naman niya ang pagpalatak nito. Anak, akala ko ba inobyo mo si Arnold? Napataas ang kilay niya. Siya po? Nobyo ko? Kailan naman po nangyari yun, Daddy? Napakamot sa ulo ang daddy niya. Ang mabuti pa, Isandro. Hayaan na muna natin mag-usap ang mga bata. Ani Tito Rolando na ikinumpas pang isang kamay. Mabuti pa nga. Sige, iyo. Ikaw nang bahala sa anak ko. Bilin ng daddy niya kay Arnold bago umalis sa mga ito. Dad, wag niyo akong iwan dito! Hahakbang sana siya pero may matitipunong braso ang pumulupot sa baywang niya at binuhat siya. Ay! Napatili siya nang isakay na rin siya nito sa kabayo. There! Sabi nito at nanigas ang katawan niya nang ayusin itong bestida niya na hanggang kalahating hita niya lang ang haba. Nathan, anong ginagawa mo? Nauutal pa niyang tanong sa binata. Hindi niya rin alam kung saan siya kakapit. Kung sa renda ng kabayo ay nakahawak pa rin doon si Arnold. Stay still. We need to talk, Ina. Ha? Mag-uusap tayo pero bakit mo ako sinakay dito? Bababa na sana siya nang humigpit ang hawak nito sa baywang niya. Bayulenteng napalunok siya at iniiwasan na niyang magtagpo ang mga mata nila ng binata. Napapikit na lang siya nang gumalaw ang kabayo dahil sumakay na rin ito at siya pa talaga ang nasa harap. Siyempre, sa ibang lugar tayo mag-uusap. Sabi nito at gustuhin man niyang lumayo ay hindi niya magawa sa takot na mahulog. Kumapit ka.
Muli siya napakagat sa labi dahil sa naramdaman niyang mainit na hininga nito sa punong tainga niya. Nanuot na rin sa ilong niya ang amoy ng pabango nito. Nathan, masyado ka namang malapit sa akin. Reklamo niya. Bahagya nang dumadampi ang likod niya sa mainit itong dibdib. Tsk! Hinapit siya nito sa baywang at ito na mismong kumuha ng isang braso niya para makakapit siya sa baywang nito. Tumikit na rin ang kanang pisngi niya sa dibdib nito at rinig na rinig niya ang mabilis sa pintig ng puso nito. Listen na pabit, para kang yelong naninigas na dyan. Hinampas niya ito sa dibdib. Humigpit din ang braso nito sa kanyang baywang. Nakakainis ka talaga, binibigla mo ako. Mahina itong tumawa at naramdaman na lang niya ang paghalik nito sa sentido niya. Welcome back, Ina. Samantala, ay hindi alam ni Arnold na nakabalik na pala si Faustina. Akala niya ay ulong buwan ang kontrata nito sa trabaho at nabalitaan lang niyang nakauwi na ito ay may 1 linggo na pala. Medyo disappointed siya dahil hindi nagparamdam sa kanya ang dalaga. Wow, mas gumanda pala rito. Masayang bulalas ito. Dinala niya ito sa rest house pero hindi lang pag-uusap ang gagawin nila. May sorpresa din siya. Ina, yung pagsakay mo sa barko, huli na yon. Sabi niya, sumunod siya nang pumasok na ito sa rest house. Oo naman. Uwi ka nito at tuluyan na silang pumasok sa loob. Pero bakit pala hindi ka nagpakita sa akin nung paalis na ako? Ayoko makita kang umalis eh. Tugon niya. Umupo ito sa couch at napatingin sa paligid. Pasimple niyang kinuha ang singsing sa bulsa ng pantalon niya. Kinuha niyang pumpon ng pulang rosa sa ibabaw ng mesa. Napangiti ito na makitang bulaklak. Wow, sweet ka na ngayon sa akin? Tanong nito. Nang makalapit na siya ay lumuhod siya sa tapat nito at mukhang hindi nito nag-gets agad ang ginagawa niya. Kinuha lang nito sa kanya ang bulaklak at inaamoy. Nang tumikim siya ay namatay ang ilaw sa loob ng rest house. Isa yon sa sorpresa niya. Napatili ito at napahawak sa balikat niya. Pero sunod na bumukas, ang mga maliliit na ilaw. Ina. Ano Nathan? Nagulat na ito na makitang singsing. Sabi mo, kailangan mo lumayo sa akin para malaman ko kung ano talaga nararamdaman ko. Ngayon, Ina, handa na akong bumuo ng pamilya kasama ka. Yun ang sigurado ko. At kahit hindi ka na lumayo, I know my heart beats for you. Faustina Arevalo, will you marry me? Nakagat ito ang pang-ibabang labi at bigla na lang namula ang tungki ng ilong nito. Pwede ba kitang tanggihan? Kasi tiniis mo ko hindi makita ng 1 linggo. Akala ko ba may naghihintay sa pagbabalik ko, Nathan? Napapasinghot na rin ito. Patawad mahal, hindi ko alam na nakauwi ka na pala. Sabi niya at kitang-kita niya kung paano namula ang pisngi nito. Kasabay noon ay ibinigay nitong kamay. Nakangiting sinuot niya ang singsing. 2 beses pa niyang hinalikan ang likod ng palad ito. Hindi mo pa ako sinasagot. Siyempre, oo ang sagot ko. Magpapakipot pa ba ako? At saka, ako rin naman. Handa na rin bumuo ng pamilya na kasama ka, Nathan. Malambing na sabi nito, tumayo na siya at hinila niya rin ito patayo. Iniibig kita, Ina. Sinserong sabi niya at hinagkan niya ito sa noo bago bumaba ang halik niya sa labi nito. Isang kamay nito ang yumakap sa leeg niya habang ang kanang kamay ay nakahawak pa rin sa bulaklak. Buong puso itong tumugon sa mga halik niya. Ikinasal din sila pagkatapos sa mahabang preparasyon ng pamilya at namuhay ng masaya. Nabiyayaan sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae, na pinangalanan nilang Nathaniel at Nala. Mama, look! Oh, Mama! Sigaw ng munting prinsesa nila. Nakangiting sinalubong ni Faustina ang bunso nilang anak na si Nala. 4 na taong gulang pa lamang ito. Oh, namitas ka na naman ng bulaklak, anak? Malambing niyang tanong sa anak. Nang makalapit ito sa kanya, ay agad niyang pinaupo sa kandungan niya. Nang araw na yon ay may family picnic sila. Nakaupo siya sa picnic blanket at kasalukuyang hinahandang merienda nila. Ang kanyang mag-amang sina Arnold at Nathaniel ay nagpapalipad ng saranggola. Looks pretty, Mama, oh! Tumango siya at mariin na hinalikan ng matambok nitong pisngi. Looks pretty like my princess. Wika niya at saka kinuhang pinitas itong bulaklak.
Iipitan niya sana yun sa tainga nito nang mabilis itong umiling. No, Mama, it's yours. Yours po. Sabi nito sabay turo sa dibdib niya. Natatawang hinalikan niya sa noong anak. Salamat anak. Go, tuwagin mo muna ng papat si Kuya Nat. Malambing na utos niya. Okay po, Mama. Mabilis itong tumayo at patakbong lumapit sa papa at kuya nito. Papa! Papa, Kuya Nat, tawag kayo Mama, oh! Sabi nito at itinuro na naman siya. Tumigil na sa pagpapalipad ang saranggola ang mga ito. Mabilis na pinangko ng asawa niya ang bunso nila at patakbong lumapit sa kanya ang panganay nilang nasa 10 taong gulang na. Agad itong umupo sa tabi niya at yumakap sa baywang niya. Mama, pahingi po ng tubig. Maggalang na sabi nito. Kumuha naman siya agad ng tubig at ibinigay kay Nathaniel. Pinunasan pa niyang pawis ito sa noo at hinalik-halikan ito sa pisngi. Ang gwapong-gwapo talaga ng anak ko. Napangiti ito. Siyempre, mana sa papa eh. Sabad ang pinakamamahal niyang asawa at umupo na rin ito sa tabi niya. Lumakas biglang hangin, mahal ko. Bulong niya. Ngumisi lamang ito at kumindat sa kanya. Inasikaso na niya mag-aama niya, pero hindi pa rin nakalimot ang asawa niya. Inaasikaso rin siya nito. Papa, magpapalipad ulit tayo ng saranggola ha? Ani Nathaniel. O anak, mamaya pagkatapos ating kumain. Sambit ng papa nito. Papa, pitas tayo ng bulaklak para kay mama ha? At hindi naman nagpapatalo ang bunso nila. Hinalikan ng papa nito ang ibabaw ng ulo ni Nana. Siyempre naman, bigyan natin ng maraming bulaklak si Mama. Napangiti na lang siya na magtagpo ang mga mata nila. Pipitas din po ako ng bulaklak para sa iyo, Mama. Singit ulit ang panganay nila. Niyakap niya lang ito at pinagmasdan ang pamilyang binuo nila ni Arnold. Isang klaseng buhay na hindi niya akalain na mararanasan niya ng ganong kasaya. Alam niyang nagsimula sa peke ang relasyon nila ni Arnold. Ngunit napatunayan naman nila na mahal nilang isa't isa. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Minsan, kailangan muna sigurong lumayo ang isang tao para patunayan ang tunay na pagmamahal upang malaman ito kung totoo ang damdamin at hindi lang dulot ng pagkasanay sa presensya nito kaya nais natin itong manatili. Absence makes the heart grow fonder nga raw. Pero kahit hindi mawala sa tabi niya si Arnold, hahanap-hanapin at mamimiss pa rin niya ito. She loves him so much. Just thinking of being away from him, even for a single day, makes her heart ache. Like the world would feel a little emptier without him by her side. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!